Oh. Gito. Yung pagmamahal ko sa kanya bilang asawa niya kahit hindi kami kasal noong time na yun, bago wala kami. Balikuhan ko siya. Pag nag-CCR siya, nililinis ko. Kasi walang kapatid niya, walang nanay niya na nasa tabi namin. Emotional na ako. Alala ko kasi na ano pa sa utak ko yung mga business. So yung mapagpalang araw po mga ka-business naming minamahal. Kamusta po kayo? At yun, wait nyo lang po yung mga panauhin natin kasi nagbibihis pa sila mga pa-importante. May bago kaming bisita kasi sila ay nagdag po sa pamilya namin. Actually matagal na po siyang hindi na-uwi. At siya po yung ating ngayong bisita mga ka-business. Ngayon, siyempre, sa pagbabalik niya, kailangan medyo bongga. Kompleto. Maayos kami para sa kanya. Na maramdaman din nila na, maramdaman niya na mahal namin siya. Ayan, pakiabangan niyo po kung sino to. Maya-maya lang papasok ko siya. Nagpapaganda pa. Paganda pa siya. So yung mga business, no, abangan niyo kung sino po siya. Ano pong pangalan niya? Bati ka naman, anak. Hello po mga ka-business. Magandang gabi sa atin. Yo, magandang gabi po. Magandang gabi po daw. Mga ka-business. Umaga. So, yun. Sige. Antayin natin yung mga panawin nating mga maggaganda at mga magagwapo. Ano bang content ngayon? Ang content ay pag-uusapan natin ang ating kinabukasan. Pag-uusapan natin yung ating bisita. Gigi na. Oh, yes, oh. Ulo. Yan. Sa iyon po sa mga nanood po ng aming vlog po kaninang umaga, maraming salamat po. Napaka-bait nyo po mga ka-business at medyo maganda ang views namin at hindi kami pumapalo ng walang 1,000. Pumalo kami ng 1,000. Sige, Flaming. Pasok na. Dito ka nga anak. Next, ang unang kalahok. Unang kalahok. Ang unang kalahok mga ka-business. Galing sa Africa po. Si Pasok. Boy Kamot. Boy Kamot. Okay, Gira. Yan. Pakilala, Boy. Pangalan mo? Pakilala ka, Boy Kamot. Pakilala ka, Boy. Pakilala. My name is Boy Kamot. Sabihin mo. May ganun po. Boy Kamot. Sabihin mo muna. Ako po, sa mga nakakamiss po kay Boy Kamot. Sabihin mo. Ako po, si Boy Kamot. Boy Kamot. Naalala niyo ba mga kabisnes? Ilan taon si Boy Kamot? Ilan taon ka na raw? 15. 15, batang bata. Wow, 15. Batang Tuli na ba? Tuli? Siyempre, tagal na. Nandun yun sa vlog ni Papa Dins. Tagal na po. Buti mo kay Papa Thank you, Dins. Papa Dins. Thank you, Papa Dins. Pinatuli mo na ako. Yung binata na. Wow, Binata na. So, yun. Pang-unang kalahok. Ang Ay, susunod nating kalahok. Hindi ka na, baby. Pakicross yung pintuan dahil. Pasok. Boy Abunda. Hindi ako si Boy Abunda. Si Mama. Ay, Si Diskaya. si Kuala Lumpur. Si Kuala Lumpur. Hindi, joke lang. Baka Si ano yan? makasuhan tayo ng Diskaya. Si Miriam Defensor. Ang tagapagtanggol ng kababaihan. Lo. Hindi naman. Napakilala. At ito na po ang pinaka-inaantay nyo. Si Lito Lapan! Pagkala kayong dalawa, sabihin nyo ang gusto nyo sabihin. Bahala kayo sa buhay nyo. Evening po mga ka-business. Kilalang nyo naman na po ako. Dahil nakikita nyo naman po ako sa mga vlog, sa ka-business family at ito po sa di naman sa YouTube friend namin. Ako po si Den mga ka-business. Si Iron Man yan. Si Iron Man. So, Kaya ayun. mga business, it's me, Lito Lapad. Sa mga nakakamiss I'm po back. sa mga fans po ni Lito Lapad. Nakakamiss din kay Lito Lapad. Sige daw. Bigyan mo nga ng sample sa mga nakakamiss. Nandito ako, umiibig sa'yo. Na-expired na siya. Palabot na ako mga business.
Lobat na. May kanta po kasi siya, nandito ako, bumili ng lobo, ngunit lumipat. Ayan. So, meron pa po tayo isang guest. Ano to? Reunion. Reunion. Ang pinakatampok at panauhin pinakatampok na panauhin sa atin. Walang iba kundi si matagal na nawawala mga yung gitara. Boss gitara boss. Pinakamatagal na nawawala? Oo. Actually, ano siya mga ka-business, 2 taon. 2 taon siyang Shocking. nanahimik. Shocking 2 taon siyang nagpagaling. Pero may sakit pa rin. Pero magaling pa din siya. Pero masaya kami. Oo, kasi siya, magaling pa rin siya kahit na may sakit siya. Hindi ka masyado makakain. Hindi nakikita yung pogi mo. Kahit na may sakit siya, talagang lumalaban siya sa buhay. No? At ngayon niya, papakitaan niya tayo ng kanyang talent kahit matagal siya din nagpakita. No? Nawala man at paunti-unti siyang nawawala kasi dahil sa mga problema sa buhay. Pero ito, Paki-close yung pintuan da. magpapakita siya ngayon ng kanyang talento, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang saloobin, nadadaanin niya sa kanta, at siyempre yung kanyang paboritong ginagawa. Abangan natin yan. Here we go! Hinaan niya namin pumasok, walang iba akong DC. Saan yung gitara? Walang sound effect. Bayad dito lang. Okay na ba? Boom! Ika ba? Okay na ba? Okay na ba? Okay na ba? Dito lapad. Tapos eh, tagal Kami naman. ka dyan. Woo! Idol! Pasok na! Idol! Dito si Idol, oh. Idol! Ayun na, ayun na. Ang dami na Idol! kapalakan. Pakapakan natin! Walang iba akong DC. Bukoy! April Boy Abunda! April Boy Abunda ba? April, eh. Tumag-gitara si April Boy. Oh, pangitapon daw sila, boss. Honey, my love, so sweet. Mataas pa, mataas. So sweet. Yes! Isang bigay agad. 1 point. Diba? Sabi ko sa inyo mga ka-business eh. Intro pa lang yan eh. Intro pa lang yan mga ka-business. Intro pa lang yan. Diba boss? Intro pa lang yan. Siyempre si April Boy Abunda. Ay, April Boy. Ano ba yun? Basta si April Boy, April Boy. matinik yan sa chicks. Grabe, April Boy Habungga. Matinik yang kumanta. Oh, matinik pa sa chicks. Ay, Patay na. yan. patay. Yari tayo kami guys. Ngayon, bigyan mo naman sila ng panibagong awitin, boss. Grabe ma. Yan Hindi lang. ba kayo na-copyright nito? Di, baka nami-miss din kasi nila yung ganyan. Oo, sana lang yung pagkapiling. Ay, at Kasi request mga nila yun eh. mga ka-business ang request nyo dahil si Papa ay talented. At siya ay may natatamang talento pagdating sa paggigitara. Ngayon gagamitin niya yan para po sa atin, para sa inyo mga ka-business. Magkatid ng kahit kaunting pagpapadama ng pagmamahal sa pamamagitan ng awiting at awiting may galak at galing sa puso ng mga ka-business. Dahil isa yan sa daan ng pagmamahal. Kapag di mo kayang sabihin ng salitaan, kanta mo. Kung wari, may mahal ka, di ba? Natotorpe ka, nahiyang sabihin mahal mo siya. Daan mo sa kanta, di ba? Tama ba? Wala yun? Palakpakan niyo naman ako, wala man lang support mo. Okay, ngayon. Bibiray ni Papa yung para sa mga nagmamahal. Yan. Bigyan mo nga sila pa. Drama. Alam yun? Ano yun? You look so beautiful in one. And from now to my very last breath, please stay I cherish. You look so beautiful in one. Tonight. 2 point. Ang kantang
mga ka-business na tinatawag na beautiful in white. Para siyang Beautiful in white. para siyang Parang malinawan yun, boss eh. para siyang isang lalaki na nakita niya yung babae na, uy, ang ganda niya. Uy, magkita nung... Oh, nagkinang-kinang yung mata, mga business. Yung ganda niya. Good. Oh, bakit di nangyari sa'yo yan? Sa ano ni? Lahat tayo mga business, particular sa mga lalaki, dumadaan tayo sa moment na yan na po. Di ko pa nakikilala si Mikmik eh. Yung makikita natin si Dalaga na, Si Maymay lang nakilala ko. oh! Parang tumigil ang mundo mga ka-business. Alam nyo ba yun, yung feeling na ganun sa mga lalaki dyan? Alam ko, si Papa naranasan din. Kwento mo nga pa, paano nakita si Mama? Ayan na! Vlog naman po yung mga ka-business. Yung nakita talaga kami ni Ayan na! Ay, Yan. magandang tagpo yun eh. Oh, Pero okay alam na. ko po, nasa vlog na po yun, nung mga nauna pang vlog po. Oh, sige daw. Sa kapatiran ng mga bagong manunood, mga ka-business. Hindi, para alam din nila namin pa na... Ay, nagkita talaga kami sa pamamagitan ng payong. 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 Sino nakakaalala? Wala pa nakakaalala. Nabanggit ko na yan sa mga dating vlog, mga ka-business. So, yun, buti, nabanggit na rin Dudong. Ano ko na lang din, bigyan ko na lang ng kaunting pasada. Sige daw. Oo. Dapat ngayon. Ulan yun eh, ulan, mga ka-business. Iyan oh. Bali, nakakat ako. Kinikilig si Mama. Di mga business. Deja vu. Si Mama. Biglang umulan Deja vu, ng malakas. kinikilig oh. Biglang lumakas ang ulan. Yeah. Talagang bumuhos ba yung ulan? Uy! Lakas. Bigla. Yung parang gano'n, no? Sarang hiyo. Oo. Goblin. Korea. Then, nakita ko siyang naglakad. Yun. Business daan. Di, wala akong ibang choice kundi tatakbo, makikisukob sa payong niya kasi siya lang mag-isa eh. Ano telenovela? Sila, may best friend siya kasama niya. Yung kaibigan niya. Tapos siya yung nakisuko. Sige, pagpatuloy mo dahil. Sige daw. Ay, Moira na lang pa, Moira. sige daw ba? Kwento mo. Ano pa ako noon? 16 may Yan, si Mama nagkakwento. 16 years old may git. Bali, nung nakasukob na ako, siyempre, nagpaalam mo na ako. Miss, pwede ba mag-isukob? Kasi basa talaga ako sa ulan kung hindi ako susukob sa kanya eh. Basa talaga ako eh. Siyempre, wala nang hiya-hiya yun. Wala lakasan ng loob mga kapatid. Chino lang. Sabi ko, baka pwede namang makisukob. Grabe lakas ng ulan. Si Mama kinikilig. Tingnan ko kung tama yung kwento niya. Sige daw. Tapos, kinabukasan Teka lang, hindi yung ganun dari. Wala. Nakisukob ka ng payong, saan ka humawak? Saan daw humawak? Di ba sa kamay ko? Saan daw? Siyempre. May counting mga may counting. May kaunting Ay. The place ba? Ganyan. Kasi yung mga Siyempre, kabisnes lalaki yun na. Diskarte ni Papa yun eh. Yes, ganito po yun. Nagtatrabaho po ako, ang pasok ko ay 10 to 2 sa wiring sinulid po. Siya yung nakita ko na nakisukom ng payong. Tapos sabi ko, bukas na lang, kasi sabi niya abangan niya daw ako dahil gusto niya rin magpapasok dahil wala siyang trabaho nun, di ba? Wala siyang trabaho. Tapos ilang kinabukasan, di ba? Sige, kwento mo na. Kinabukasan, bumalik ba? Hindi ko na matandaan eh. Hindi, magkikita dapat tayo noon kasi gusto mo nga magpapasok ng work. Wala akong work noon mga kabisnes. Tambay ako sa Kagiga. Nakakilig to mga kabisnes. Hindi. Nung sabi niya, sige. Sabi mo pasok niya ako. Tapos, wala akong white t-shirt. Tapos, gwapo siya. wala siyang kasi pumasok din siya sa trabaho na kailangan niya ng white t-shirt. Ako naman, mayroon akong white t-shirt pero wala akong trabaho. Pinahiram niya ako ngayon. Pinahiram ko siya. Nung hiniram ko yung sabi ko, kasi gwapo pala nito. Sorry. Inamoy ko yung t-shirt niya kung bakit. Kinikilig si Mama. T-shirt din niya ibinalik. Alam ba? Bayaran. Yakap-yakap niya na pagkatulog siya yung mga business.
Yakap-yakap niya. Yakap-yakap? Yun kasi ang bango ng damit niya. Siyempre, binata ako mga business. Tapos yung tugtog ng... Oh. Hindi. Sige daw. Yes, balat. Tapos, Din. yung time na yon, hinanap niya yung bahay namin. Kay, dong, usag pa kay. Dapat kayo. Ayan. Talagang hinanap ko. Siyempre ako Ito pa, nakakakilig to. Background music pa, background music. Naniguro ako Background music. Oh, naniguro ako si Kaya Mara. wala nang hangin, talaga. Hindi, natakpan ni Dudong. Tama, dito ko na dong. Sige daw. Tapos, hinanap niya yung bahay. Diba? Pagkahanap niya ng bahay, nakita niya marami kami sa isang boarding house. Parang ganito. Naninigarilyo siya ng time na yun eh. Binata siya eh. Sabi kong ganun sa kanya. Tumingin ka sa akin pa. Sige, tingin mo Ayoko sa lalaki yung naninigarilyo. Sabi ng papa mo, ay hindi to sa akin. Tatawa ako. Kasi binigay niya sa kaibigan niya. Sabi, Dong, ikaw na dong. Imo man eh. Sabi niya. Imo mani pala pa eh. Imo mani. Gay. Sabi ko, itong lalaki na to, manliligaw to sa akin. Oh? May ganun kang Kasi maganda naman si Mama Dar. Hindi, maganda talaga si Mingay dati nung dalaga pa. Maputi yan eh. Tapos nung short. Krabing kikol, maganda business eh. Maputi kayo. Maputi. Wala mang ka-nabis na place. Grabe, matindi ko. Siyempre ganun tayo pumili eh. Maganda ito. Ikaw mukhang maganda ito. Si Kuya Buknoy po nung araw na yun ay desperado. Dahil iniwanan siya ng kanyang puta. Oy! Nagkiwalay kami. Wasted. Pero Na-broke boys pala, boy. Mga kapitid, binugbog namin eh. Hindi niya matanggap. Matanggap eh. Inom muna kami, inom. Inom dumigtan duway. La kami doon sa ay abangan namin doon sa... Siyempre, tinutuyo ko yung pinasok niya eh. Bugbog sarado talaga siya. Pinagtagpo kaming dalawa na tinadhana. Diba? Ganun. Kumbaga siya ay nasawing pala dun sa babae na yon. Tapos ako naman ay iniwanan din ang boyfriend ko na umuwi ng Davao. Yan, nag-soulmate kaming dalawa. Destiny! Nag-destiny kami. Kasi yung boyfriend ko, 2 months lang po kami noon, umuwi siya ng Davao. Kasi nga pinauwi siya ng nanay niya. So wala akong nagawa, kundi kaya din siyang umuwi kasi 2 months pa lang naman po kami. Pero mga ka-business, hindi naman po as in dalaga ko kasi hindi naman po bilid sa inyo na may anak naman po sa atin na. Or hindi lang halata nung time na yun kasi nga bata pa ako. Okay. So, nagtuloy-tuloy naman po, ayun. Hanggang sa kinuha na ako ni Kuya Buknoy. 1 week lang po mga ka-business, mag-asawa na kami. Paliwanag mo na. Explain ba? Sobra ka bilis pa. Sobra ka na bilis. Siyempre, desperado nga ako eh. Pero bawi naman, bugbog sarado nga sa akin eh. One week lang po. Kinabukasan na barangay agad ako eh. Tawag ko barangay mga business, saan na siya ganito? Hanap ako, sabi ng dito. Hanap ko ng barangay ah. Bakit Uncle? Binugbog daw kayo kagabi dito sa loob ng compound ng siyempre alam na. Meron ako dati mga ka-business nung binata ko, talaga naman, akin lahat ng teritoryo dyan sa parting Bagbagi na yan, akin yan. Bilakang po. Mga ka-business siya po kasi nung kabataan niya, as in, gwapong-gwapo po talaga siya. Parang ako ba yan? Magkahawig kayo ni Papa, singkitang mata ni Papa nga lang. Ang dami kong tropa dati. Sanggoku. Sanggoku. Ibalik po yung sombrero Ang mo buhok ko na. dati, yung buhok ko dati mga business, yung uso dating style, style, yung mahaba dito. Oo, mahaba dito. Hanggang Ganon dito yung siya, buhok pag ko. ganon yung buhok niya. Dito. Tapos pahati na ganyan. Yan ang buhok ko dati. Parang yung Mahaba mahaba talaga, hanggang dito ang buhok ko dati. Parang style ni Odjiter Ocampo, yung pinilang araw. Forma na Porti kalate. Parang bunot. Parang bunot. Yung ba mga ka-business, yung tawag nito, Ako 90s nga. dekada 90. 90s nga kami. Unchenta buo kalate ko.
Shaggy. Sa gitna yung tira. So, yun po mga ka-business day. Doon na kami. Nagsawa na kami dalawa. Ang hirap po pala ng buhay pag nag-asawa kang walang trabaho. Mga ka-business. Pero si Kuya Buknoy po as in talagang hindi siya tamad ng pagkatao. Naganap agad siya ng work. So, sa sobrang silosa ko, charot! Ayan na. Totoo naman, serious na agad. Naganap pa lang ng work. Serious na. Silosa kasi talaga. Doon muna sa work, mga ka-business. Naghahanap siya ng work. Dali ka, Noy. Yung karanasan namin sa pag-a-apply ng trabaho, ako kasi maagap ako eh. Alas 6 ng umaga, nandun ako sa pintuan ng agency. Doon ako nakaupo ako. Pero, mga ka-business, ang dadala ko requirements, puros mga expired. Expired lahat yun. Ganun kalakas ang loob ko, mga ka-business. Mayroon akong requirements. Kompleto. Kaya lang, puro expired lahat. Doon ako sa harapan ng pintuan ng agency. Ako, hinarangan ko yan kasi pag dating nung mga taga-opisina, ako mauna. Kasi, kung bakit ginawa ko yun, na kailangan ko mauna, kasi mayroon pa akong explanation na gagawin eh, dahil may expired nga requirements. So, kailangan medyo mahaba-habang explanation yan kasi puro pasok eh. Pagdating doon sa loob, yung baga nakapasok na, pasok na. Ako kagad na una, permis ko mamaki. Ako na una, siyempre, nandiyan ako sa pintuan eh. Walang pwedeng mauna sa akin. Ako na una. Nanupuan ko yun eh. Di, bigay ko, requirements. Sabi niya, uy, paano bigyan requirements mo? Puros man expired dito, paano ka makapasok? Di pwede dito, kailangan i-renew mo muna. Sabi ko, ma'am, tanggapin niyo muna ako bago makarenew. Kasi ma'am, nakikiusap ako sa inyo ma'am. Kasi, inaamin ko naman, talagang pasok talaga lahat yan. Kaya nga maaga ako dito ma'am. Kaya, siyempre, makikiusap ako sa inyo. Siguro kasi mahal pa yung mga business eh. Hindi, mura lang ang requirements natin. Kanya lang talaga, sa noong panahon din talaga, hirap din ang buhay din. Hirap pa rin talaga. Di sabi ko ma'am, kung okay lang sa iyo, lahat ng mga bagong requirements ko, to follow lang. Papasukin niyo muna ako. Kumbaga, tanggapin niyo muna ako para makapasok ng trabaho, para makakuha ako ng bagong requirements. Umayag. Nakapasok. Pakiusap lang ang doon. Sabi ko, ma'am, gustuhin ko mang kumuha ng bago. Wala talaga, ma'am. Wala. Kumbaga, ito nga yung ma'am, pamasahe lang. Pero totoo, hindi tayo namasahe naman. Nagbisikleta tayo eh. Nagbike kami. Si Mingay back ride. Tapos alam niyo kung anong ulam kong dala-dala nung nag-apply kami kasi nagbaon ako, tuyo. Alam niya, siya nagluto ng tuyo. Sumiyak pa ako noon kasi habang naglalakad, nagbabike kami, may nakita kaming mangga. So, pinulot ko. Dahil wala talaga kaming kapera-pera dahil bagong mag-asawa lang. Tapos, ang ano pa noon, ang gasol pa nung araw nang nagsama kami is 100 plus. Yung tangke na malaki ha. Ngayon, yung tangke malaki 1,000 na. Ngayon, 45 yata ang isang tangke malaki. 90 mga mura pa na. Basta mura pa. Yung isang daan mahigit lang yan tangking malaki. Pero wala pa din kaming mabili noon. Wala pa. Kasi meron kaming gasolito. Meron kaming gasolito dati. Wala kaming tangking malaki. Pero yun ang napresyuhan dati. Ang tawag sa gasolito sinasabi ni Papa, yung di bombang kalan. Na may gas. Yun ang kalan. Yung bigas ba? Yung di bombang ganon. Ano bang tawag niyan? Gasolito, hindi man, anong tawag doon? Basta may tanggi siyang gano'n. Kalang digas, sa madaling sabi, kalang digas, yun ang meron kami doon. Tapos, yun na nga, nagpasalamat ako nung natanggap ako, mga ka-business. Pero, bago yung nangyari yun, yung pag-apply namin na kasama siya, umiiyak siya sa daan ko minsan kasi, wala nga eh, hirap kami. Tapos, minsan, ang bilib ako sa kanya din, habang naglalakad kami sa daan, minsan, nakakapulot siya ng pera. Sabi ko, damo na yun ha, mga damo-damuhan na yun, makikita niya pa yun. Nakikita siya 100, ganyan. Miyak kasi ako, nananalangin ako. Kasi wala kaming pagkain. Talagang as in kami. Sabi niya, Dad, kakita ko na 100. Tuwang-tuwa kami kasi makabili na kami ng tinapay. Masaya na kami naman. Ang bilis ng mata niya pagdating doon sa mga damo-damo nakakita siya ng pera. Sabi ko, may magandang makakapasok ng trabaho. Yun nga, nakapasok ng trabaho. Tapos, nung nakapasok na kami ng trabaho, so sa madaling sabi, siya nakapasok na rin, mga ka-business. Alam niyo po ang nangyari? Nakaupa kami ng bahay. Nakaupa kami ng bahay. Siya papasok,
ako naman pa uwi, panggabi ako, siya pang araw. Pang-abot sa bahay. Magsalubong lang kami sa daan. Tapos, Sabi ko, meron ng kanin doon, nakapagsaing na ako, may ulam na doon. Galing ah. sulat na lang sa lamesa. Isasulat ko na sa lang. lamesa yung Ma. kailangan namin pag-usapan. Meron na ditong kanin, mayroon na rin ulam dyan. Anuin mo lang dyan, tingnan mo na lang. Tapos pagka ako naman ang uwi ng umaga, siya na naman ang papasok. Hindi kami nagpapangabot, sa kalsada lang kami nagpapangabot dalawa. Kasi wala naman cellphone dati mga kabisnes. Wala pa. Wala pa talaga, wala pa yung 5110, wala pa yan. Sino ang panggabi? Ako, siya pang araw. Anong position mo na doon pa? Machine operator. Ito nga ipo yun, no? Yan, doon na tayo. machine. Tapos ayan na. Ano pa lang kami, Yun, bagong doon sama siya kami dito. na-aksidente yan. Sige. Isa-isa lang kasi magsasalita. Noong na-aksidente ito, mga business, ay wala pa naman tayong anak eh. Wala pa kaming anak. Tapos, panggabi nga ako noon, Disgrasya ni 10 p.m. mag alas 11 ata yun. Basta, alam ko break time po eh. Break time yun. Before mag break time, nadali ako gabi. Kasi, siyempre, baguhan pati ako sa pagiging factory worker o machine operator. Kumbaga hindi pa bihasa kasi baguhan lang ako dito noon eh, sa Maynila. Wala pa akong masyadong kamuwang-muwang pagdating sa mga operator. Kasi yung machine na yun, hindi man akin yun, hindi ako may hawak doon. Ang posisyon ko talaga mga ka-business is quality control doon sa mga biniring. Ano yung quality control? Taga-silip lang ako doon sa mga pagtahi, pagdikit-dikitin yung binir eh. Tinatahi yan, may taga-tahi doon. Ano yan, furniture? Tapos ako taga-silip kung may awang ba o wala. Kasi pag may awang, reject. Baga uulitin pagtahi. Tahi yun eh. Para pagdikit-dikitin. Alam niyo sa plywood. O yun ba sa plywood, mayroong makikita mo si Papa nga. Ayun yun yung aking trabaho, biniring. Sizing ako. Nilagay nila ako doon sa makina na wala akong kamuang-muang. Nag-instruction lang sila doon. Siyempre, hindi ko hawakan kasi wala nga mag-ooperate. Kasi absent yung operator. Ako na quality control na sa taas lang ako sa second floor na kasarap ng buhay ko doon. Napunta ako sa operator. Pansamantala lang yun. Dito ko nadali. Yan. Pag-uwi niya. Tapos pag-uwi ko, Ano reaksyon ni mama nun pa? parang ayaw kong umuwi sa bahay. Parang ayaw kong naglakad na ako dyan sa may palengke sa Kaibiga. Parang ayaw kong dumiretso sa bahay kasi malalaman niya eh. Na naputol. Na-disgrasya na ako eh. May ano yan siya, may towel siya. Tapos may tawil ako. Nakaganon na yan, no? Nakaganon na. Doon mo masusubok yung pag-ibig ko kay Papa. Ano ba Bakit? gagawin ko Bakit? nito? Ayun na, tanong mga ka-business kasi naputol yung ano ni Papa, ang daliri. Ngayon, ang inintay kong makwento, ano yung ginawa ni Mama? Ano magiging reaction niya? Reaction niya, tsaka ano yung ginawa ni Mama? Tapos, nung nandun ako sa bahay, nagdahan lang ako ng gano'n kasi malalaman talaga niya eh. Malalaman talaga niya ito. Ano ba yung time na yun? Hindi ka na, may trabaho ka pa ba noon? Oo, pag-uwi ko ganito yung mga ka-business. May towel siya sa kamay. Ngayon, alam na ng mga kamag-anak niya nandito niya. Kasi hapon na ako nakauwi kasi nasa ospital lang ako galing. Naputol ang daliri niya. So, pag-uwi ko, nagabihan ako noon eh. Pag-uwi ko, nagkita kami sa malapit sa bahay namin. Sabi niya, tara ma, pasok tayo dito. Di pagpasok namin doon sa bahay niya. Sabi niya, naputol mo kamay ko. Sabi niya, ba't na-burn out? Pakikuha ka Ayaw ng kasi ilaw. pag-ibig. Ilaw nga na. Lug na. Ay mga business na ano, ay mga business nag-brand out! Nag-brand out! Burnout po mga ka-business pero tuloy tayo. May kita naman. Ayun, bumalik na. Bumalik na. Ayun, ayos. Ayusin mo. Grabe, nag-brand out, no? I-off mo na lang yung ilaw sa kay maubos yung niya. So, tuloy natin. Yun. Okay na? Tapos yun na nangyari. Uy, wag na yan. Dirty yan. Upuan ko dito. Nahirapan ako. Ayos ba? Ayos na. Okay, game. Ayos ka na. Ayos ka para. Ganda po ito kasi. Tapos yun yung nangyari na yun, pag-uwi ko, sabi niya na pupunta yung kamay niya ako naniwala. Tapos tinanggal po yung towel. Nagulat ako kasi hindi ko naman masyadong kita yun dahil nga po naka-bandage.
Di, grabe po yung iyak ko sa kanya kasi syempre, Oo eh. naawa ko sa kanya dahil hindi siya makakapagtrabaho. Tapos iniisip ko, wala na daw eh. Kumbaga as in, hindi na naidugtog yung daliri niya. Wala pa kami anak nun mga kabisis. Grabe iyak ko. Tapos, hindi ko alam saan ko hugutin yung lakas. Dahil syempre, hinto siya ng trabaho. Tapos nangupahan kami. Magkano upa namin noong araw nun ay 1,500 pa lang po yung upa ng bahay noon. Grabe iyak ko sa kanya. Tapos, ito po mga kabisis syempre nagpapagaling siya. Aasikasuhin ko siya, hindi siya makakaligo, hindi siya makakapag-CR. Alam kong ipakita sa kanya yung iyak ko. Oo. Gitaw. Yung pagmamahal ko sa kanya bilang asawa niya kahit hindi kami kasal noong time na yun, bago wala ka. Nabalikuhan ko siya. Pag nagsi-CR siya, nililinis ko. Kasi walang kapatid niya, walang nanay niya na nasa tabi namin. Emotional na ako. Alala ko kasi na ano pa sa utak ko yung mga business. Doon ko yung pinaramdam sa kanya na kahit na may anak ako, kaya ko siyang alagaan, suportahan. Ayun na, nangyari na po yun. Hindi naisip namin, hindi na namin kaya magbayad ng bahay kasi nga, syempre, nahinto ka, di ba ba? 2 months siyang nahinto ng trabaho. Pero may nakuha naman siya ng kapraso galing sa SSS. Okay. Ang ginawa namin po, dahil siyempre mayroon pang buhay, yung ano po sa kamay ng SSS. Yung nakatanggap ng pera. Oo. Binili namin ng Ayun parang... Binili namin ng kapirasong kwarto. Na bininta ng tiyuhin ko. Oo. Bininta sa amin ng 10,000 eh. Ngayon, binili namin. Doon ako nagkaroon ng sariling bahay. Kahit maliit lang, walang up and down. As in, maliit pa dito sa kwarto na to, hatiin mo to. Hindi, halos ganito. O, ganyan. As Okay ganito na kalaki. kalaki. Maliit lang yun. Tapos corporation yung 10,000 CR. namin. 10,000 Baga yung CR, hindi lang sa'yo. May kasama ka pa kasi. Corporation. May nakatira pa dun sa unahan saka sa pangalawa. 10,000 naman. Hindi, 10,000 Bili na namin pagkabili yung kwarto. namin. Ganito ba? 10,000 na bili. Parang studio type mo lang. Kung ganito lang, kalaki. Tapos ang ano naman po mga ka-business, naputulan na siya ng daliri. Naghanap ako ng trabaho mga ka-business. Ng iba na maayos-ayos. Yung malaki-laki kitain niya. Sa Kentucky po. Nag-trimmer po ako doon mga ka-business. Ang kita ko lang nung araw ay centavos lang po ang bawat pag-trim. Tapos, Magawa ng damit. hindi po ko kasi sinasahod ko 700 lang po isang linggo. Kasi nga, 2 kami, pagkain namin, kurente namin. Ang ginawa ko po, nag-high-alay ako, nag-ending. Pinasok ko po yan, nag-ending ako sa loob, nag-high-alay ako noon. Para lang madagdagan yung kita namin kasi siyempre pag may nanalo, bibigyan ka ng balato, gano'n. Eh laging wala pong nananalo sa ending ko, dito ang tawa ko. Sa kanya kabig ang pera. Ang kinaganda lang po, naputol yung daliri niya, nabuntis naman po. Pero doble kayod po ginagawa ko kasi nasa bahay lang po siya, dahil nagpapagaling siya, dahil 3 daliri lang po. Naawa sa akin yung Yung amo namin inchik kasi sabi niya, ikaw hindi ka trabaho ayos ikaw gawa dyan loob. Ano nga, sabi niya. Kasi nagpapainding siya eh. Ano nangyari? Ano nangyari sa Naputol man, boss! Ha? Naputol! Apa, pakita mo putol mo, putol. Ayan, Naputol! Ano na po? Kalate 40. Dati, nagagamit na ito lahat. Yan kasi ang yan kasi ang topic. Putol. Ay, ano So, na? ayun po mga ka-business, Putol na yun. yun na nga, at yung buhay namin ay Buknoy and Mengay story. Ah. pan lang, baga, taas, baba, ganun lang ang buhay namin. Hindi naman kami yumayaman. Hindi rin naman yun yung mama niya. Roller coaster lang. Pero masaya pa rin naman kami. Naging ganito ang buhay namin, mga ka-business. Sa gitna ng, kumbaga, kung pagsubok nga lang, sabi ko nga, kung pagsubok lang pag-uusapan, kung problema lang pag-uusapan, ako na siguro. No? Kung ang problema ang nagpapayaman, mayaman na kami. Kung problema lang siguro nagpapayaman, baka mayaman na kami dahil sa problema. Kay Yasyo pa lang. Yaso pala, konti ka lahat din eh. Tika lahat eh. Matindi yung mga
na-encounter namin, mga At least may idea yung mga Pero, business natin. yun nga ang sinabi ko mga ka-business doon sa nauna kong vlog. Naging ganito man ang naging takbo ng buhay namin, pero hindi kami naging wala ni Mengay. Yung pag-aaway namin, hindi naman lagi, mga kabisnes, hindi, bihira lang tayo mag-away. Bihira po kami mag-away. Bihira lang kayo mag-away, mga Masinggan kabisnes. lang po. Tapos, hanggang bunganga lang, kung nag-away kami hanggang bunganga lang din. Walang pisikalang nangyayari. Simulat sa pool, hindi yan si Mengay na nasaktan sa akin. Yung pang sinuntok o ano, wala talaga. Hindi nangyari sa akin yung mga kabisnes sa kanya. Kasi ayaw pa rin eh. Kasi hindi maganda eh. So yun po mga kabisnes yung team song daw namin. Ayan, no? Pati ang puso ko pagkati natin mo sa buhay na puno na ng kirong ito na lang pag-iusan at ikaw ngayon Si Mama kinikilig sa tabi. sana akong kalimutan. Team song yan sa akin. Hindi na sila. Nag-aisaya. At dyan nabuo ang pitong Dragon Ball. At dyan nabuo ang pitong Dragon Ball, mga ka-business. Ang puso ko pagkat ito ay di nagtitibok sa buhay na puno na ng hirong. Oh, yung song naman. Diba? Si Kuya Buknoy po ay mabait na pagkatatay at mabait din po ang asawa. Kaya lang po minsan ay buhaya, diba? Pungangero. Pero, Ikaw din ma. Any last word na pwede niyong sabihin mo? Sa akin, Mga ka-business na gusto nilang sabihin ba? sa akin, Sa kanila, basta sa kanilang dalawa lang. kahit anong mangyari Yan. walang iwanan. Sama-sama tayo sa hirap at ginawa kasi maalala ko yung sinabi mo eh. Kung 16 years old ka pa lang, sinabi mo sa akin, Dad, kahit pag-ibig tayo ng asin, basta huwag lang tayo iwalay. kalukuhan pa ako nung araw niyan kasi sinuusap ko eh. Sinabi niya yan, mga business eh. Ang sarap sa pakiramdam na ganito namang edad namin. Ako 49 years old na. Halos nasa isang taon na 50 na. Pero, ito kami. Kaya ito yung magsisilbing aral sa inyo mga anak na ang pag-aasawa ay hindi talaga madali. Yung walang Ang basbas. mga pagdadaanan nyo ay hindi talaga biro. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, darating na magdaan talaga kayo sa mga pagsubok. Hindi talaga iwasan yan. Pero isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Huwag kung nandun na sa punto mga business na nagsipag-asawa na sila, no? Mag-asawa sila, huwag na huwag talagang mangyayari na kunting kibot. Normal naman yun pag-away. Pero yung kunting kibot, kagad adang isipin nyo ba agad, maghiwalay na lang tayo. Huwag nyo gagawin yan. Kasi hindi rin yan makakabuti. Bakit sa tingin mo ba pag maghiwalay kayo, tapos makipag-asawa sa iba, sa tingin mo ba wala nang problemang darating doon? Ganun din yun. Mayroon lang, mayroon. Ang kailangan ng gagawin talaga, resolbahin kung ano yung problema. Maging matatag na talaga kayo. Una-una talaga, isagulit at sa Panginoon Diyos yan. Kasi saga ng ating sarili na hindi talaga natin kaya ang problema. Kasi ang problema nandiyan talaga yun. Pero sabi nga wala namang problema hindi kayang resolbahin. Kasi ang Panginoon Diyos hindi nagbibigay ng problema na hindi natin kayang resolbahin. So hindi yun ang sagot na kapag kayo hindi nagkaunawaan ay maghiwalay kayo. Hindi yun ang sagot. Kasi yun nga, inulit ko, kapag naghiwalay kayo, di siyempre, dalawa lang naman yan eh. Pagtungan mo, ayaw mong mag-asawa na o makapag-asawa ka pa uli.
Eh paano kung dumating sa punto na kapag asawa ka pa ulit, sa tingin mo ba walang problema din doon sa mapangasawa mong pangalawa? Ganun din yun. Kasi buong tao yan eh. Magkakaroon ng problema yan. Eh paano kung ganun na naman mangyari? Pagka di na magkasundo, maghiwalay na naman. Kaya ganun po ang makikita natin sa sanlibutan mga kabisnes, sa ibang mga, di ba? O, parang nagbibilang ng asawa eh. Di ba? Nakatatlo, nakaapat. Wala kasi, ganun nga ang senaryo eh. Pagka hindi na magkasundo, hiwalay tayo. Walang mangyayari. Pero ako, natutuwa ko sa mga anak ko kasi sa mga ganitong edad. Hindi, kasi, kumbaga, noon kabado ako eh. Katulad ko, maaga po ako nag-asawa. 14, nakapag-asawa na. 15, nagkaanak na. Yung mga anak ko, parang napunutan ako ng tinig, lalo na si Dede, 18 na. Si Mako, nasa 20 plus na. Si Dudo, nasa 24, magto 25 na. Kumbaga parang hindi na katulad ng nangyari sa akin, na ganun. Hindi na tulad sa mama niya ba na nakapag-asawa, pati sa akin. Kasi ako, 19 lang ako mga kabisnes. Wala kaming gabay na magulang nang nag-asawa kami. Nabuhay kami, nagsama kami ni Mingay na kami talaga ang tumayo sa sakit ng mga paa. Walang sino mang mga kamag-anak. Wala talaga eh, wala. Kami talaga. Kasi sa side din ng nanay niya. Wala rin po. Ala din naman ang pwede. Kumbaga, naroon yung pagka makapasal kami, naroon yung may magpapayo. Pero yung nakakaingit yung ibang mag-asawa kasi di ba yung nanay nila nasa pisan nila, sila yung nag-aalaga ng mga apo nila. Sa amin po, wala pong nangyaring ganun eh. Hindi, mayroon. Sandali lang sa panahon ni Papa. Sandali lang din. Kasi si Papa, buwan lang din naman yun. Oo, kasi hindi na rin, matanda na rin. Parang hindi kaya ni Papa rin ng mag-alaga talaga ng kami pa din talaga nangyari. So yun mga kabisnes ang kanilang kwento. Tell that to us part. Yan naman talaga eh. Yan ang nila eh. Story nila eh. Mama at saka ni Papa. So yun, marami kaming napulot na aral kasi. Balang araw din eh, lulusong ng kami yan sa pagdating sa lulusong sa mga sabi. Ang kailangan lang talaga mga mahaba ang PC pagdating sa pasensya. Yun lang naman ang kailangan, isang data mo dyan, tapos panalangin, siyempre. Kasi kung hindi mo pahahabain ang PC mo, kumbaga yung pasensya, kung hindi mo pasensya yung asawa mo, kung sa inyong isa't isa, walang nagpakumbaba, parehas lahat lahat naman tao, marunong magalit talaga eh, lahat naman eh. Pero kung pagka nagalit yung isa, nagalit din yung isa, hiwalay na tayo, wala na, sira ang inyong pagsasama. Sa amin, ang mahabang pinsin sa amin si Beo. Ako, sabi nung lalaki pagka hindi na kami nagkaintindihan ni Mengay, kasi pag mag-rat-rat na yan, alis ako. Pag-uwi ko, lasing na ako. Kasi, pero hindi ako nalaban sa kanya pag lasing siya mga kabisnes. Dati. Kinabukasan. Dati yun mga kabisnes. Noon, ganun po si Beo. Noong kami ay mga bago-bago pa lang. Pero, di naman naglaon din eh, hindi naman naging ganun. Hindi naman natiling ganun kami. Sige nga daw parang ngayon mo daw si Mama ulit. Kung paano mo sa hinaranan ng mga binat at dalaga kayo. Uy, nakikipagbubugan ako dyan. Gawin mo daw ngayon pa. Sige daw. Sige daw. Isa na lang, isang kanta na lang, isang baksak na kanta. Bagsak na lang pa. Ay, sabi mo nga anong magandang kanta. That was part. Hindi, nga siya. Ligawan mo nga siya. Kahit na mag-asawa na, kahit may 7 na kayong anak, ligawan mo pa rin siya. Sige daw. Sige daw pa, ligawan mo daw siya pa. Sige, katay mo din. Sige pa, sige daw pa. Yes, umalis ka dyan. Yung moment nila yan, yes eh. Sa gitna ka pa eh. Yan.
Here we go. 1, 2, 3, 1, 2. At ngayon, nandyan ka na. Angel Mercaida. Somo! Wala na. Legit na mali. Di ka na mag-iisa. Dapat yung ano yung ano. Paano bang alam mo ang tama mo? Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Si Yasho naman pakatay na. Ang ganda kaya ng meaning. Love you, mami. Titanic. I love you. Dad, Sa nanonood dyan. Titanic yung kanta ni Josh. So mga kabisnes, so magbalang yun ang kanilang kwento. Titanic daw sa kanya. Wala, loko-loko. Dad, makinig ka. Teka lang, mahaba na yung clip natin. May kanta muna sa konti lang. Wala na nga yan. Momo, kulit. Di pa ubos na yun ang clip namin. So bale yun mga kabisnes. Hindi, masaya lang po kami. Ganito. Sa next vlog namin, lalabas kami buong pamilya. Kahit yung dito lang sa malapit, pero Direct mo kami. Lalabas lang naman. Sa labas. Sa labas. hindi, marami namang para, hindi kasi marami namang paraan para makapag-celebrate o kaya makapag-banding buong family, mga business. Hindi lang naman yan kahit may pera kang malaki. Hindi ganun. Praktikalan yun, boy. Boss. Dala kami ulam doon, sardinas at saka Picnic. talbos. O, Lalabas yan. Ano, kakain ba si Mikmik? Si Mike, hindi ko Diba? kulay. Kahit gusto mahalaga pag kaya nga nagsabi nga eh. Ano ba yun? Love will keep us alive. Tsaka ito na yung way para mas mali natin. Baka by next year kasama na natin yung si Camela. O. Di natin alam. Diba? Baka merong twist. O, baka may twist ng buhay. Biglang bumalik. O, biglang untog ba? O. Pero mahal na mahal ka ng ate ko sa ano dyan. Love you. Shout out sa'yo, Balang araw yan, mabubuo yung ating plano. Kalmado ka lang yan. Mga ka-business, Please support po. support natin yung ka-business official, Papa Nins TV, business family, Mrs. King. Mrs. KB official, at famous Budak official. Yes. At siyempre, yung nabuhiling ko, Kalbang Buknoy official. Alright, mga ka-business. Never say goodbye. Ganito na yung vlog namin, mga ka-business. Minamahal. God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa pagsama sa vlog namin at sa aming munting kasaysayan ni Kuya Buknoy. Maraming salamat po sa walang sawang manonood at sa mga sponsor po at sa mga silent viewer. Maraming salamat po. God bless you po at ingat po kayo palagi. Kasama po namin kayo sa aming mga panalangin. Ingat po. I love you po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Shout out po kay Forte Calante. Abangan nyo yun mga ka-business yung labas namin. Dito lang, malapit lang yun. At kahit kaunti lang yung kakainin namin, pagpasensyahan nyo na. Siguro tansya ko, sardinas, talbos, yan, mga ganyan. Simple lang. Tapos lagyan natin down saging, no? Ayos! Abangan nyo yung mga business, hindi pwedeng hindi mangyari yan kung tuloy namin. Bye-bye po. Love you. Naka-play na. Asa si Dodong? May lang. Mac, si Dodong, umalis? Umalis na? Kuy, stilan kulang tayo isa. So, yun po. Oh, grabe. So, yun po mga ka-business, mula po sa Kagwang Buknoy family, mga ka-business naming minamahal. Ngayon po kasi ay alas 12 na, mga ka-business. Mag-alauna na nga. Katatapos lang namin mag-vlog, mga ka-business. At siyempre, yung oras na ito ay umaga na. So, sa madaling sabi, ay birthday na ngayon ni Mama Ka-Business. Yes. So, ayun po mga ka-business, mula po sa Kagwang Buknoy family, ay bumabati po kami ng Happy birthday po, Mama Ka-Business! Yun. Happy birthday po! More birthdays to come. So, ano lang, kunting message lang. Happy birthday, Mama Ka-Business, ate. Naway humabapaan yung buhay. Yung maiksi lang sa akin. Happy birthday Happy po. birthday, ate. Happy birthday, Te. Yan, God bless you always ikaw. and be strong always. And
Ingat po palagi. Mark. Hello ma, happy birthday po. More birthday to come at mag-ingat ka po palagi. Ayun, Kia. Happy birthday, Mama Ka-Business. I love you po. Mag-ingat po kayo sa mga mission nyo ni Papa Ka-Business kung saan man po kayo. I love you po, Mama Ka-Business. Happy birthday, ma. Be safe always at saka stay healthy. Yan. Happy birthday, Mama Ka-Business. More birthday to comes. Yun lang, happy birthday po. Maraming salamat po. Sikawat po Mga yun talaga. Ka-Business. Sabay Yan. po.